So, noong nakaraan, galing kaming Zamboanga. Tapos 2 vlog yung ginawa namin doon. Isa, yung nag-ano kami, food tour. Big brain, 2 rounds down, I'm fine. But the punchline still on wine. Drinks with the bros, that's the vibe. That's the vibe. Left till we cry, still alive. Still alive. Raise that glass, let it overflow. Clink, clink, one more time for the day ones though. Day one. Isa, yung doon kami sa Sardinas with Mega. Doon sa food tour namin, kumain kami sa, siguro, no, tingin ko, isa sa pinakasikat na restaurant sa Zamboanga, which is yung Alabar. Ngayon, pumunta kami doon, wala daw kuratsa. Wala daw kuratsa. Kasi ubus daw. Kasi recently may nag-open daw na mall doon. Daming tao, araw-araw silang puno, bla bla bla, ganyan. Naintindihan ko naman. Pero medyo malungkot ako ng konti. Doon sa pagkain namin doon, nag-enjoy naman ako doon sa mud crab, doon sa hipon. Tapos, sinerban tayo ng alabar sauce na nasa mangkok lang. Yan ang malupit dito sa alabar sauce kasi na to. Depende kung saan mo ilagay na protina, nag-iiba talaga yung lasa. Diba? Iba yung lasa niya doon sa hipon, iba yung lasa niya sa sugpo, iba yung lasa niya sa mud crab, iba rin yung lasa niya kapag nandun lang siya sa mangkok na yan. So ngayon, sabi sa akin ng may-ari, papadalan kita ng alabar sauce. Pero kasi sobrang excited na ako. So nagharap ako sa Facebook Market ng alabar sauce at may lumabas. Ngayon, hindi ko alam kung ito ay legit. Tingnan natin ha. Ito yung logo nila. Yan yun. Yung nakapaskil eh. Ito yung nakapaskil. Ito, meron pang history dito sa likod. Oh, manufactured by Alabar Foods. Kwento ko muna kung ano lasa ng Alabar sauce para sa mga hindi pa nakakatikim nito. Etong Alabar sauce na to ay lasa siyang gata na manamis-namis na hindi mo na ma-describe eh. Kasi sikreto talaga lahat eh. Pero madilaw siya. So malamang to may luyang dilaw, may turmeric to. Di ba? Tapos, meron kang mga certain spices na malalasa. Ito yung sinasabi ko tungkol sa mga harmonious na pagkain. Eh. Kapag ang pagkain ay harmonious, hindi mo na nalalasahan yung isa-isa ingredients. Nagiging isang panibagong lasa siya. Ito ay traditional ng pagkain nila. I mean, sa pamilya nila. So talagang through the years, nahuna nila yung lasa niyan, di ba? Ngayon, buksan na muna natin to. Tikman natin. Oh. So, yung tear hair po nila, nasa taas po nung seal. Oy! Parang. Hindi, maputla to kasi dahil coconut milk nga ito, nagsesebo ang coconut milk. Oo, namumuti ang ano nun. So, iinitin natin ng konti ito. Iba ang lasa ng pagkain kapag mainit. Iba ang lasa ng pagkain kapag malamig. Totoo yan. Natutunaw agad siya kasi nga, majority dito ay gata. Ang gata ay merong coconut oil. Kasi yung coconut oil nga, wala tayo dito, no? Pero yung coconut oil, kapag may nagsesebo yan, So, hindi lahat na nagsesebo ay galing sa hayop, pare. Ayan, parang ganito yun. Actually, yung alabar sauce na sinerve sa atin na nakamangkok doon, humihiwalay na yung konti, yung mantika, medyo nag-curds na ng konti. Siguro kasi niluto siya. Alam mo yung kapag nagluto ka ng gata, yung nagbubuo-buo siya, parang gano'n na. Parang gano'n na siguro yun. Ito natin to. Ito yun. Hindi man ito, baka napakalapit niya sa lasa. Kung ito man ay peke, kasi hindi ko talaga sure, ang galing na peke nito. Ngayon, paukuluan ko lang yan dyan. Kasi gusto ko siyang pakultahin ng konti, pakurdle ng konti. Kasi halos ganun yung sinerve sa amin eh. Ngayon, may instructions dito sa likod. Simmer the sauce, 10 to 15 minutes, low heat, hanggang lumapot. Pour over steamed seafoods, vegetables, or choice of meat. Best enjoyed with rice. Yun lang. Ngayon, maraming tao na nagmi-mistake dito na parang aligi sauce daw to. Kasi nga, nung sinerve sa amin, Actually, mukhang aligi. mukha siyang aligi kasi naka-curdle na siya ng konti, na humiwalay na siya mali. Alam mo yung aligi nakabote, na medyo may ganong-ganong mantika, tapos mapula siya. In a way, and kapag tinikpan mo, may ganong vibe naman din talaga. So, nangyayari, yung lasa ng seafood mo, kapag naisama mo dito, parang nagiging aligi lahat ng sauce. Ang galing nitong, napakahusay nitong sauce ito.
Hindi siya alige. I think walang ano to eh. Wala pang animal product to eh. Talagang sauce pa lang. Ang sabi lang sa amin doon, ito ay gawa sa gata at mga spices na matatagpuan lang doon sa Zamboanga. Actually, no, pag tinignan mo dito sa likod, ingredients niya, malinaw na malinaw. Coconut cream and spices. Actually, kung ipaparecreate mo sa akin to, pucha, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. So ngayon, ayun na, medyo naghihiwalay na siya. Nag-iisip ako ng mga putahe na pwedeng paggamitan ito. Kasi natikman natin doon puro seafood, di ba? Tapos tayo na lang nag-experiment doon, sinawsaw natin sa manok, yung ibang ulol dito, sinawsaw yung mangga, alam mo yun. So nag-isip ako ng mga putahe na pwede mong magawa sa bahay kapag meron ka nito. Ngayon, para dito sa episode na to, kailangan mo ba talagang gumawa nito? Gusto ko sabihin na hindi. Gusto ko sabihin na pwede kang gumawa ng sarili mong alabara sauce. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano talaga. So, gusto ko lang i-recreate yung lasa na natikman ko sa Zamboanga pero nasa ibang form. At ang una nating gagawin dyan ay alabar beef curry. Bakit? Kasi medyo, pag tinignan mo siya, parang siyang curry eh. Oo, parang siyang curry sauce, pero hindi siya lasang curry. So, papasukan natin yan ng mga kung ano-anong curry na lasa. Gawin na natin to, pare. Bawang. Habang ginagawa ko to, palabas na yung baka. Tapos, nagpabalat ako ng luyang dilaw dito, pero may luyang dilaw na to eh. Pero dagdagan natin. Tanglad. Yan. Gaya natin dyan. Sibuyas. Ayan o, lumalabas na yung pagkaaligin niya. Kailalagyan ko ng konti anghang to, George. Pero yung anghang na kaya mo lang. Nag-level up na. Oy! Who's there? Alabar ho. Ikaw pa rin, alabar, iba. O, sili. George, nga saglit yun. Cumin powder. Nawawala yung cumin seeds namin. Pwede rin naman yan. Paminta. Tapos, eto trip ko na lang to. Paprika. Yan. Talagyan natin ng mantika. Kasi ang idea dito, mamantika talaga to. Oh, konti lang muna. Konting tubig. Ito, tila mo to. Ayun, nagbuo-buo na. Kaya nasasabi ng tao mukhang alig eh. Okay. Ngayon, lulutuin muna natin to, itong paste natin. Okay mo dyan. Tubigan ko lang ng konti ito. Yan. So ngayon, ang gusto nating gawin, pag-evaporate lahat ng tubig, matira yung mantika, tapos mula doon sa mantika, maluto yung spices natin, ma-activate yung mga lasa-lasang nandyan. Eto na siya, medyo tuyo na siya, nagsisimula na siya matusta. Pero nakukuntian ako sa mantika, so dadagdagan ko ng, dito tayo sa kusina natin, chicken oil. Yan. Tsaka dagdag pula lang rin. Konti pa. Konting luto pa kasi hindi pa nangyayaring napiprito siya. Kailangan talaga maprito to para mamaya, kapag napiprito na yan, mas maamoy nyo talaga yung yung parang curry. Oo. Hindi naman tuyong-tuyo. Basta! Cut! Ito na. Naamoy ko na siya. At medyo naprito na siya. Pwede ko pang isagad ng konti ito. Lakasan natin ng konti. Actually, konti yung mantika nito. Pag nakikita ko talaga ginagawa to kasi marami talaga mantika. Pero magmamantika pa kasi to kasi yung alabar sauce nga ay maraming gata, di ba? Yan. Ngayon, nagbibinata ako Ngayon, ipi-pressure cooker natin to. Pwede naman ilagay nyo nila yung baka dyan, pero para lang mas mabilis. Ang pinili ko dito ay bulalukat, beef shank. Ayan. Ngayon na natin sa pressure cooker natin. Ayan. Pwede yung putol-putulin, pwede namang ibang beef chunks ang ilagay nyo. Tapos sa inyo na mas maganda lang talagang tingnan, bulalukat. Tsaka yung added na lasa ng bone marrow. Lagay na natin din ay yan. Patis. Tapos, isang alabar sauce, pare. Yun. Mukhang masama. Kain mo ayos. Hindi ko na ito lalagyan ng tubig kasi ang pressure cooker, lalo kung maganda naman yung pagkakaselyo yan, hindi naman niya masyado mag-evaporate. Tapos, since electric to, wala naman masyadong risk na masunog yung ilalim, di ba? Tsaka ayoko rin siyang magsabaw. Gusto ko mamaya kapag malambot na yung karne, medyo tuyo-tuyo na rin yung sarsa. Ngayon, kung hindi pa, hanguin ko yung karne, tsaka ako tatapusin yung luto sa sarsa. So ngayon, salang natin sa pressure cooker to hanggang lumambot at doon na tayo sa ating pangalawang dish. Ang next na lulutuin natin habang inaantay natin maluto yung beef natin ay ang paborito ni Ian to eh. Sa Unli Wings, nakaka-18 platong ganito siya. Ayun, nagsarado na. Sarado na. Nalugay. Chicken wings with alabar salted egg sauce. Ay, boy! So ngayon, gagawa tayo ng typical na pritong manok. Pinakamadaling paraan. So meron tayong chicken wings dito. Natin dyan. Dahil ang magiging highlight nga natin dito yung alabar sauce. Gusto ko simple lang yung lasa. So,
Ito pang titimpla ko dyan. Nor. Sure lasap, pare. Sure yan. Namutake lang natin konti. Tapos, ang coating natin dyan, yun po. Ay, eto. Baliktad nga lang. Kasi baliktad yung nagbukas. Nor Crispy Breading Mix. Lalagay lang natin, didiretso lang natin. Itong Nor Crispy Breading Mix na to, napakaraming paraan na pwede paggamitan niya. Nagamit na natin nung nakaraan to eh. Pero ito yung pinaka-simple. Igaganyan mo lang, tapos na. Wala nang itlog-itlog. Wala nang kahit ano. So ngayon, stay lang natin yan dyan para mas kumapit pa habang pinapainit natin yung mantika. Wait, cut. Pinakamadaling fried chicken sa buhay mo. Prito na natin. Actually, ang pinakamagandang paraan talaga dito, gagawa ka muna ng wet butter, ididip mo manok doon sa Nor Crispy Breading Mix na may tubig, saka mo i-coat nito. Pero ito yung ano talaga, pinakatamad. Pero kahit gaano katamad yan, masarap yan, pare. Knock knock. Oy! Who's there? Alabar. Alabar ho. Di ako susuko. Isisigaw mo sa mundo. Para sa'yo. Alabar na to. Ganda yan, ganda. Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Hindi tulad nung previous entry natin. Oh, who's there? Alabar ho. Alabar like a love song. Ha, ganda. O, prito lang muna natin to, tapos saka natin gawin yung sauce. Oh, tinan mo. Mukha bang madali yan? Ha? Parang pinaghirapan yan, pare. Ngayon, gawa na yung manok natin. Mag-sauce na tayo, pare. Sobrang simple lang talaga nito. Kasi pag tinitingnan ko siya, medyo parang may salted egg vibe din siya. Yung feeling. Diba? Oo. Alabar sauce, yun. Pag ikaw nakita kong kumain, ha? Sir. Pula ng itlog na pula. Diba? The red of the red egg. Tama. Ngayon, dudurugin natin gamit yung potato masher. Pero ayoko ng durog na durog. Gusto ko may konting ano pa rin. Chunks. Oo. Gusto mo ikaw na? Kung gusto yung gumamit ng salted egg powder, may mga nabibili. Alam ko may Nor salted egg Meron, powder na meron. ginagamit dati. Kung gusto nyo, pwede yun, mas convenient yun. Kasi yung pagtatanggal ng pula, sa itlog na pula, medyo matrabaho ng konti yan. Usually kasi, ang salted egg sauce, may konting tamis pa rin yan, di ba? Eto, hindi ko na dadagdagan kasi ang alabar sauce, may manamis-namis din siya eh. And feeling ko yung tamis niya, galing talaga sa ano? Sa gata, di ba? Yan. So ngayon, reduce lang natin ng konti ito. So okay na yan, pare. Lagyan na natin dyan. Lagyan mo dyan. Ay, Pwede pa sa kanin yan, no? ay, tumigil ka. Toast natin. Uy. Ay, parang ang sarap-sarap nito. Parang ang sarap-sarap nito. Dadahunan pa natin yan. At eto na, pare, ang ating salted egg alabar wings. Sa mukha naman talaga napakasarap. Pero pa natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, gusto mo kami nakapit. Yung perfection. I got you, and you got me. We're just one big family, yeah. Oh, you just get it, yeah. Oh, you just get it, get it. I got you, and you got me, and we're just one big family. Oh, you just get it, get it. O yan, pare. Yan ang the perfect bite. Ang bango. Amoy na amoy mo yung gata. Sobrang sarap. Kahit tutong ang ipares mo dyan, pare. Hindi, ah. Legit, pare. Ay, doon na tayo susunod. Sir, kailangan mo na, napapakagat labi na kami sa tita eh. Hindi. Kasi busog kayong lahat eh. Hindi, sir. Parang wala namang gustong tumikim sa inyo. Hindi, sir. Gusto Minsan na- nga, parang napipilitan na lang kayong tumikim Ay, eh. hindi. Sino ba yung pinakamahilig sa manok? Wala eh. Ay, ako, sir. Ito na. Wala eh. Ito na po. Sige, cut na yan. Hindi, sir. Ito na po. Titikman na po natin. Ito, guys, bagong gupit pa ako. Ito na, pare. Titikman natin yung salted egg chicken wings with alabar sauce. Pare, tutok mo ang camera to. The perfect bite. Uy! Grabe. Pagbigyan mo naman yung manok. Oh, Sarap. ang sarap, diba? Sarap. Ang sarap. Ang mo, pare. Hindi, pero legit, pare. Masarap siya. Nung una, medyo kinakabahan ako na baka maglasang ginataang manok. Kasi lasang-lasa mo yung gata. Pero hindi eh. Kasi dahil niluto natin siya, yung gata niya, hindi na siya yung creamy na gata, kundi siya yung cooked down na gata na. Parang chicken curry na wala yung tapang. Parang ganon. Tapos, bagay na bagay yung salted egg. Kasi yung alabar sauce, meron siyang konting buo-buo eh. 'Di ba? Dahil sa gata. Texture-wise, panalong-panalo. Flavor-wise, panalong-panalo. Actually, hindi ko nga alam kung nasa menu ba nila to. Pero kung wala, pwede na ilagay. Parang ang sarap nito. Ngayon tuloy, naisip ko. Kunwari,
wala kayong access sa alabarsos, ano? Baka pwede next time, gumawa kayo ng parang typical yung salted egg wings, pero may gata. Wala na kayong butter na ilalagay kasi yung mantika nyo, manggagaling na dun sa cook down na gata. Pwede yun. Parang ganun, di ba? Hindi ko alam kasi, hindi ko talaga sure kung makakabili kayo ng alabarsos sa malapit sa inyo, pero kung wala, yun ang take away natin dito. Try nyo sa gata, pare. Ngayon, yun tayo sa last dish natin. Ito last na gagawin natin, actually nabanggit sa akin ng owner to. Sabi niya, pwede daw itong gawing pasta sauce. Uy! Shell at ulo ng hipon. Gaya natin dyan. Tapos nalagyan natin ng alabarsos. Naalala niyo in-order natin doon, yung hipon lang. Na may alabarsos. Ang sarap. Sarap nun. Oo. Tapos iba yung lasa niya talaga sa alabarsos lang. So I'm hoping na ganoon din yung mangyari dito. Tapos wala na tayo ibang gagawin. Kundi yan lang, i-infuse lang natin yung lasa ng hipon doon sa alabarsos natin. Tapos, wala na. Yun lang. Naisip ko bigla na kapag niluto natin ito ng ganito lang, halos purong-purong gata to, magbubuo-buo siya, kailangan natin salain to. Baka masala lang din yung mga gata-gata, di ba? Naisip ko, lagyan natin ng tubig. Yan. Enough lang para hindi siya magbuo-buo. Tapos kapag nakuha na natin yung lasa ng hipon, around mga 5 to 10 minutes lang naman to, tsaka natin sasalain, tapos tsaka natin i-reduce ng bukod, di ba? Salain na natin yung ulo ng hipon, tapos pipigain natin. Ang ulo, minsan okay na pinipiga. Minsan lang, hindi lagi. Bigay mo ang katas. So ngayon, nalagyan na to ng katas ng ulo, parang yung aligi ng hipon. So ngayon, yung mukhang aligi, naglasang aligi na rin. I-reduce natin to. Lalagay natin sa pasta. Sir, kamusta yung hilo mo? Alam mo, dapat ito yung may consent form eh. Teacher yung may consent form eh. Pucha, nanirahan lang sa ilalim ng dagat. Paano kami mga estudyante? Alam mo bang ginagawa namin doon? Dinidilaan namin yung mga bakal. Kaya mo, ang alat ng bakal oh. Hahayaan mo ba yon? Una muna. Ang alat ng balat ko ah. Baka pawis lang yan. Dinidilaan ko yung bakal. Ang alat ng bakal! So yun, reduce lang muna natin to tapos isasarsa na lang natin. So eto na, tira mo. Pinagkulta ko talaga siyang ganyan. Ngayon, ayoko ilagay lahat ng mantika. So ilalagay ko muna siya sa isang bowl. Tapos hahayaan kong yung mantika ay mag-settle sa itaas. Tapos babawasan natin. Tapos saka natin bubuin yan as sauce. So dyan lang muna yan. Ngayon, check natin yung maybe natin. Wala pa magtatanong ko ano yung maybe? Baka. Actually, pwede na to. Pero bigyan ko pa ng another mga 10 minutes. Tapos ito yung gagawin nating sauce, pare. Teka lang. Hindi pa pala luto yung hipon natin. Diyan natin lulutuin sa mantika na yan. Hipon. Light saute lang. Saan ka ba naglagay ng chicken kanina? Saglit lang to. Ayoko siyang ma-overcook. Tapos ngayon, etong mantika na to ngayon, at pinaglutuan natin ng hipon, na-infuse pa lalo ng flavor ng hipon. Gagawin natin finishing oil mamaya yan sa pasta natin. Okay na yan. O tayo ng pasta. Hop. Lagyan natin itong ating alabarlatek. Tapos lagyan natin ng pasta water na hindi tinapon. Lalagyan ko nitong mantika nito. Parang aglio olio yung datingan. Lagyan natin dyan. Natin ng ponhi. Parmesan cheese sa sariwa. Ito. At ito na, pare, ang ating alabar shrimp pasta. Na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano kaya natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan. I got you, and you got me. We're just one big family, yeah. Oh, you just get it, yeah. Oh, you just get it, get it. I got you, and you got me, and we're just one big family. Oh, you just get it, get it. Makapagluto na ba tayo ng pastang may gata? Kasi meron tayong content dati, ulam sa pasta. Hindi ko lang alam kung may gata yun. Ngayon malalaman natin kung bagay. Yan pare, ang the perfect bite. Tignan natin yung ponhi. My little ponhi. Allergic ka dyan? Pigaan natin ng limong. Hindi anim limong lang. Magata, matamis. Matamis-tamis ang gata. Masarap ba siya? Pwede na. Yan. Gitna lang ako, gitna. Ang isang concern ko dito, dahil nireduce natin siya ng sobra, nag-concentrate lahat ng lasa,
pero nag-concentrate din yung tamis. Feeling ko wala naman silang dinagdag na asukal, and if meron man, baka ano to, coconut sugar to. Pero tamis is still tamis. And yung tamis, bukod sa Pinoy spaghetti, parang hindi na siya bagay sa iba pang klase ng pasta. Di ba? Parang inasukalan na siya. Ganun yung dating. Although masarap pa rin siya. Ngayon, maalat yung hipo namin. Hindi, may alat yung hipo namin. So, pag sinabay mo siya, pwede na. Pero ano, yun nga yung naging problema dito. Matamis siya. Doon tayo sa last dish natin, pare. Last dish. Ano sabi? Last dish? Last dish. Sa last dish natin, pare. Ooh. You touch my tralala. Tira mo yan, pare. Yan yung gusto talaga natin mangyari. Yung magmantika. Ngayon, tignan natin yung lambot niya. Buto po yan, ha? Uy! Patis lang. Okay na to, pare. Pengen na pang plating. Uy! Intact yung ano, bone marrow. Ay, yan ang sinasabi ko. Sinabi ko yun, di ba? Opo. Yung mga ganyang klaseng pagkain, hindi na ginagarnishan yan, no? Ganyan na lang yan. At eto na, pare, ang ating Alabar beef curry na mukha naman talagang napakasarap. Pero para natin malalaman kung masarap yan, knock-knock! Oy! Alabar. Alabarho! Albar! Waiting for you here inside my Alabar. O, pa natin matitigman yan. Cut! I got you, and you got me. We're just one big family, yeah. Oh, you just get it, yeah. Oh, you just get it, get it. I got you, and you got me, and we're just one big. Uy, ano yan? Star Nutrimis corn bife? Ay, nalaglag ang boto. Yan, pare. On the perfect bite. Nagkaroon ng lasang bagoong. Wala masyadong anghang, di ba? Oh, ano masasabi mo sa lasa? Oo nga, may bibs nga konti Diba? yung ano, yung bagoong. May ganun. Ano pre, para tong Malaysian dish. Parang ganun yung vibes nito. Para siyang isang dish na nag-e-exist na sa somewhere sa Southeast Asia. Lalo kapag kumuha ka ng maraming ganito, yung latek, yung buo. Ano mo yung bagoong vibes? Hindi ko maano eh. Yung mais ka dyan. Meron siya. Dito ba sa karne? O sa... Sa sarsa, dito sa ano. Sarsa lang, sa karne. Ito. Sarsa tsaka kanin. Ayun, ano. Oo. Diba? Malambot yung karne. Kamusta flavor sa'yo? Hindi siya ganun katapang para sa akin. Actually, yun lang siguro. Medyo nabibitin ako sa tapang. Sana dinagdagan ko pa ng konting... hindi. Yung tapang mismo ng curry. Oo. So, lasa siyang pagkain Pilipino na hindi sobrang tapang kasi nung spices niya, di ba? Anak na! Who's there? Alabar. Alabarho. Alabar bang pag-ibig? Maganda yun. Who's there? Alabar. Alabarho. And Alabar, so the people ask me Bin. Teka dito. how I Lapit ka konti. live my life. Hindi, magiging totoo ako sa'yo. Ang ganda. So, maganda. Pasok na pasok. Yung melody andon. Yung pagpili ng words andon. Pero ang luma lang masyado eh. Wala masyadong makakagets eh. Mga matatanda rin na nanonood sa atin. May lola nga nagkakakrush sa'yo eh. Asa na yung comment of the day? Yung tunog muna. Alam ko yung tunog na yan. Yan ang comment of the day. Lapit ka doon. Sige, pakita mo yung Ba't kasi atras? Galing kay @Nico Animation 6578. Wow. Still remember when at ano po ito? Galing po dun sa Office Update Part 2. Yes. Still remember when at Ninong Rai visit Chef RB and said na gusto niya rin magkaroon ng malawak na kitchen while tinutur siya ni Chef RB, and look now, unti-unti nang nagkakatotoo. Heart. Malapit na talaga kaming Mamaalam. lumipa. Dito. So, sobrang excited na kami kasi nakita niyo naman yung kusina namin, opisina namin, ang ganda, 'di ba? Iba rin kasi talaga kapag meron ka ng sariling space na alam mong safe, na alam mong hindi at any given mo, pag may umihing aso dyan, babahain. At least sa third floor na yung kusina namin. And at any given moment, pwede akong pumunta doon, mag-experiment. Nang alam ko na hindi biglang kapag bumuhos yung ulan, lahat ng experiment ko doon, aanurin lang.
Diba? Yung mga gamit na ininvest namin, alam naming safe. Diba? Kasi sasabihin ng iba dyan, yung mga medyo negatibo mag-isip, paano naman kung nasunog? May fire suppression po kami. In-ensure po namin yan na kompleto. Hindi man ganun kalaki yung kusina namin. Definitely upgrade din mula sa kusina namin ngayon. And feeling ko, mas yayabong ang content creation namin doon. Mas maigi, mas focused kami ng konti. Pero yun nga, maraming salamat sa comment mo. And ang comment ko naman dito sa pagkain na to, masarap talaga siya. Promise. Pero kung ako, dadagdagan ko pa ng mga kasi luyang dilaw yung nilagay natin eh. Feeling ko tatanggalin ko yung luyang dilaw, lalagyan ko ng luya talaga. Medyo mas matama kasi ang lasa ng luya. Sibuyas, okay na ako doon. Tanglad, dadagdagan ko. Sa cumin, seeds ang gagamitin ko. Para mas lasa mo ng konti. Tapos parang gusto ko rin magdagdag sana ng fennel seeds. I mean, there's always a next time kasi nabili lang naman namin yung alabar sauce na yan eh. Kung hindi mo nagigets tong tong pinagko-content namin dito, naiintindihan ko naman. Kasi I think etong content na to is more for me. Para sa sarili kong discovery. And sinama ko lang kayo. Kasi hindi naman lahat ng tao kilala yung Alabar Restaurant. Pero sikat na talaga sa buong Pilipinas yan. Nakikita ko yan sa mga food groups before. Kaya nga gusto ko talagang matikman yan nung pumunta kami. And kung hindi mo siya alam, at least ngayon, alam mo na nag-e-exist tong isang restaurant na ilang taon na sila? 58 years? 58 years, 58 years na daw sila na talagang na sila, institusyon na sila doon sa lugar na yon. And yung sauce nila, apparently, ay pwede mong mabili sa Maynila at mag-eksperimentuhan. Yan yung pride ng restaurant nila eh, yung sauce na yan na nilalagay nila sa kung ano. Kasi dinevelop yan eh. Oo, may heritage yan. Napakatagal na yan, di ba? Tsaka, damang-dama mo talaga pagpasok mo dun sa restaurant na, ay, ang ganda naman dito. Hindi siya pilit. Hindi siya pilit yung restaurant. Talagang Historic yung dating ng restaurant. Oo, historic. Confident sila na magugustuhan mo yan. Yes! Confident sila. Alam nilang masarap talaga yung pagkain nila. Hindi kahit sila mismo, ilalaban nila ng patayan yung pagkain nila eh. 'Di ba? And gets ko naman din talaga. Ngayon, hindi naman natin alam yung mga sikreto na, pero at least yung isang bagay na pinagmumula ng pride ng restaurant nila ay may access tayo sa Manila. Again, hindi ko sure kung talagang legit to ha. Pero sa natikman namin, parang yun na rin eh. Parang yun na rin naman talaga. And feeling ko baka legit naman talaga to. Baka sa kanila rin mismo ganito. So yun lang mga inaanak. Kung hindi ka makarelate sa content na to, okay lang, naiintindihan ko. Pero siguro makaka-relate ka kasi gusto mo rin mag-check out ng Ninong Rai merch, pare. Meron tayong mecha dito tsaka Pugad Baboy ngayon. Meron tayong lalabas na konting update lang. Je, lagay mo nga dito. Gagawa tayo ng pinakasikat natin, yung nakasakay ako sa motor, na kulay puti. Oo, kulay puti. Tapos, Je, lagay mo rin ng konti dito, yung isa nating design, pero i-blur mo muna kasi pina-finalize pa namin yung design, diba? So, kung gusto nyo yan, malapit nang maging available yan and nag-checkout ka na rin lang ng t-shirt, isabay mo na ang perfume treats, pare, kasi kahit gano'n ka kapangit, kapag mabango ka, pwede na, pare. I love you, mga inaanak. Tara, meeting na. Cut!